Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kalda. Ito na naman po ang God, Sister Destiny. At magbibigay na naman tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest mga kalda na mga kaganapan ngayon sa Instagram, sa Twitter at syempre sa Facebook. Napakarami kasing kwento ang lumalabas ngayon. Napakaraming balita na kung saan naman po talaga mapapaisip po kayo. Na kung saan naman po talaga pag napansin at nakita ninyo may talagang kayo na po makapagsasabi, kayo na po makapagpapatuloy, kayo na po kumbaga ang puputok ng mga padi-paliwanag, hindi po ba? Hindi rin talk po mga kalab. Kaya sa ngayon mga kalab, sa mga taong nagpapakalat po ng maling impormasyon, sa mga taong bitter nga po, na talagang wala po kayong ibang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan na hanggang ngayon may tagapagtanggol pa rin po, si Maine Polkerson. Bagamat ako na lang po ang nag-iisa na nagtatanggol, bagamat ako na lang po ang masasabing kumbaga lehitimo na vlogger na kumbaga pumuprotekta po kay Mendoza. Nakakalungkot po kasi gaya po ngayon nagpapagawa daw ng bagong mansyon. Ang ibig kong sabihin, yung mansyon na napakalaki, nakita niyo po ba? Mas malaki pa ata sa Malacanang yung haba niya. Grabe, sabi ko nga po sa inyo, lalo pong nababas dito si Mengay. Pasensya na po kayo bakit sinasabi ko to, bakit ko pinapaliwanag to, para lang po alam po ninyo kung gaano po kabrutal ang mga nangyayari ngayon at nagaganap. Bagamat nakakalungkot lang po na may mga tao pong kumbaga hindi nagugustuhan, mga tao pong apektado, mga tao pong nagsasabi na ganito ganyan, nagsasabi ng ganon. Wala po ba? Sabi ko nga po, tanggapin na lang po yung katotohanan na wala na pong ibang tutulong po kay Mengay kundi ang kanyang pamilya at ang Aldab Nation. Di po ba? Real to. Kaya nga po yung mga post ni Alden, di po ba simple lang pagdarasal na kumbaga maliwanagan na po yung lahat. Bakit ko kumbaga pinupush ito? Para po magising yung mga netizen na hindi po si Mengay yung dapat sisihin, na hindi po si Mengay yung, although sabihin natin kasalanan ni Mengay, wala, andun na po eh. Di po ba, hindi naman pwede nating kumbaga sabihin na ganito ganyan kasi hindi naman po talaga yan alam ni Mengay. Wala pong alam si Mengay na ang mga binigay po sa kanya ay galing po sa flood control project. Di po ba? Ang sinabi lang po daw sa kanya ay komisyon lang. Di po ba? Binigyan lang siya ng komisyon dahil napakalaki ng kinita na sa flood control, pero hindi alam na yung flood control ghost project pala. Di po ba? Yun ang hindi alam ni Mengay. Siyempre, sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay din po na kapag binigyan ka, hindi mo naman hahanapin kung saan ang galing. Dahil sinasabi nga po nila na mayaman daw po ang pamilya at Aide. Hindi po ba? Real talk mga kalab. Kaya ngayon binabatikos po sila. Kaya ngayon napakarami pong tao ang naiinis, galit na galit. Hindi po ba yung umuusok po yung ilong sa galit kay Mengay. Sobrang naapektuhan na nga po ang pamilya ni Mengay. Hindi po ba? Although sinasabi natin to mga kalab para lang po malinaw, para lang po sa mga taong sumusuporta at nagmamahal sa Aldab. Sa ngayon, Aldab po ang pinag-uusapan. Aldab po ang talagang nakatutok pansin sila. Pag nawala na nga po si congressman o sabihin na natin na
magkaroon na ng paghihiring, dun po yung malupit, yung part ng investigasyon. Di po ba yung tipong maglalabas na ng resibo, magpapakita na ng ebidensya kung kailan po binigay yung pera, kung saan po binigay yung pera, at kung sino nga po yung tumanggap. Kung anong oras po ito, syempre detalyado po lahat yon. Kung anong araw, kung anong taon. Lahat po na mga nakikita ninyo, mababasa po ninyo, affected si Mengay. Although alam ko kung bakit po, kasi sabi ko nga po sa inyo sa yung in-upload natin, marami pong naiinggit kay Main. Marami po rin talagang totaling artista ang kumbaga masasabi natin na gumawa talaga ng issue. Gumawa talaga ng issue na para lang po palakihin ng palakihin. Yung iba po ay talagang sobrang galit kay May, o sobrang sabihin na natin inggit, dahil yung mga panahon po ni Mengay talaga na mayagpag siya, samantalang yung isa possible pa lang po. Hindi ko naman sinutuko yung mga artista na may mga tao talagang kumbaga nakisawsaw ngayon sa issue na mas pinalaki po nila, mas kumbaga ginatungan po nila. Gaya na sinabi ko, yung taong malaki ang inggit kay Main, dumagdag pa yung dami ng endorsement ni Mengay, yung sinasabing kahit hindi na po ito lumalabas sa sinihan o hindi na gumagawa ng pelikula, wala nang segment sa TV5, kapag binanggit ang pangalan Main Mendoza, talaga naman pong maingay pa rin. Hanggang ngayon siya pa rin po ang phenomenal box office queen. Hindi na talaga mawawala yon. Hindi na talaga kumbaga tipong nakatatak na po kay Mengay na kahit alisin po nila, hindi po magagawa. Bakit? Dahil andyan pa si Main. Tapos yung Itbulaga paminsan-minsan talagang kwela. Speaking of Itbulaga, maraming nagsasabi na hindi tatanggalin Mr. Destiny si Main sa Itbulaga kasi siya lang po yung bumubuhay sa audience. Siya lang po yung biglang sumusulpot o biglang nagsasalita na ikatutuwa, na ikagugulat din po, na siya lang naman po talaga yung totally na nagpaparamdam na maganda. Although sabihin natin nandyan sina Alan Kay, nandyan sina ang Itbulaga Dabber Gods, iba pa rin po talaga si Main. Iba pa talaga ang isang Main Polkerson. Yan ang isa sa rason, yan ang isa sa dahilan kung bakit po napakaraming tao ang gusto pa rin pong ibalik si Mengay sa Itbulaga. Pero syempre hindi naman po natin lahat yun nilalahat. May mga fans din po na kumbaga ang ibig kong sabihin ayaw na rin po kay Mengay. Ito yung mga taga District 1. Di po ba na kapag nakikita po raw nila si Main na mawawalan sila ng gana, yung kumbaga ang ibig kong sabihin nadidismaya sila. Di po ba sabi nga po ng iilan, wag na nga po daw bumalik si Mengay, wag na nga daw pong magpakita si Mengay sa Itbulaga dahil sobrang nakakahiya nga po daw yung ginawa. Gaya na sinabi ko, biktima lang po si Mengay. Wala po siyang alam, hindi niya po gusto yung mga nangyari, at yung admin po na nag-post, inedit lang po talaga. Pero nandyan na yan hindi na natin may kakailayan. Hindi na natin pwedeng sabihin na hindi totoo yan. Dahil kung ano man po ang sabihin ko, useless lang. Dahil yung galit nga po ng buong taga District 1, ramdam na ramdam mo. Ultimo mga mamis, mga titas, mga senyor, nagmumura na po sa social media. Minumura na po si Congressman Arjo at ang buong pamilya niya. Siyempre damay dyan si Mengay. Po ba hindi naman po pwedeng wala si Main, dahil talagang siya yung pinaka main objective. Real talk mga kaltab. Bilang ganito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok dito po
sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.